ang NPA! Mabuhay! Buhay 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 ang NPA! Mabuhay! Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Buhay ang NPA! Mabuhay! 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 Eh sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Lambihira, kampi-kampi naman ito. For the record lang din, kasi para maging fair din. Kasi parang ang naging Ito pa isa. Sana naman hindi fair na naman Hindi ako. kaya ka kaya ko ako tinatanong. Para lang maging fair, masagot niyo rin. Kasi ang sinasabi ng mga sa social media, lumalabas na, ay hindi, napag-utusan lang yan. Napag-utusan lang si Senator Robin para mag-check. Kasi daw po close si Pastor Kibuloy kay dating Pangulong Duterte. Paki-clarify. Eh, magandang tanong yun. Kasi, ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, eh, pumunta si Pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So, wala akong sinunod na may nagutos sa akin. Gano'n. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Buhay ang NPA! Mabuhay! 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 Buhay ang NPA! Mabuhay!
Paniniwala ko, para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Sir, sa ngayon, ilan na po yung pumipirma doon sa written objection? 5. Opo. Pwede niyo pong sabihin kung sino-sino na yung Opo, si... Ako po si May. Sir, mahirap bang mag-convince ng mga kasama sa committee para po Yung salita kasing convince, parang ano yun eh. Hindi ko pag naman ginawa yun. Kasi nirespeto ko naman lahat ang posisyon ng bawat senador. Siguro mas magandang magpaliwanag. Yun, ipapaliwanag. Ipapaliwanag ko kung bakit ko sinalungat, gano'n. Hindi naman mahirap magpaliwanag. Siyempre, magpapaliwanag din sila. Binibigyan natin sila ng pagkakataong magpaliwanag, katulad ni Senador Grace po. Napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Ganun din si Senator Rocky Tulfo. Yung demokrasya to eh. Hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na mga ganito. Kaya ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Halimbawa, si Ma'am Pia. Ma'am Pia, hindi pa nakapirma. Si Senator Mark Villar. Pagpapaliwanag tayo sa kanila. Pero kung kumpiyansa po kayo, kung sakaling hindi pa natatanong. Kumpiyansa kayo, sir, na bago mag 7 days, kasi kasama po yata yung Saturday, Sunday, Opo, 7 So by days. early next week, kaya yung 8. Kumpiyansa kayo. Inshallah. Pero Senator, dun sa mga members kasi sino pa po yung nakausap? So kasi sino pa ba pinagit niyo Senator Mark Villar, Senator Pia Cayetano na iba yung usap? Napatingin ako kay Atty. Sino na ba mga nakausap natin? Si Ma'am Pia, hindi pa. Si Ma'am Pia, hindi pa. Si Senator Mark, mga 2 araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng Pero po Senator Ligarda, Senator Villanueva, and Senator Duterte. Siyempre si Senator Coco, wala na dun sa numero kasi siya nga yung nandun eh, di ba? Siya nga yung nag-concert dun. Pero po Villanueva and Ligarda. Titingnan natin, alam mo ang mahirap, na-tsempo pa tayo sa buwan ng kababaihan eh, kaya... Sir, si ano? Parang natanggap nyo na wala po makapaniin. Hindi naman, mas mahabang paliwanagan lang. Sir, Sen JVN Sengo, nakausap na. Tapos na po, nakapirma na po si Ma'am Lulun eh. Sabi ko na nakula. Ma'am, ito, sabihin ko na, para si Senator Senator Ejercito, Senator Cynthia Villar, Senator Marcos, tapos ako, 5. Pero sir, Senator Ginay nakausapin na rin. Senator Ginay. Hindi pa. Wala pa. Wala pa. Ang malinaw sir na no ay Senator Poe at Senator Raffy Tulfo. Dalawa pa lang sir ang nagno-no na nakausap. Yes, ma'am. Sir, Siyempre, uunahin mo yung meron kang, di ba? Meron kang, may relationship ba? Kasi si Ma'am Grace, alam naman natin, anak ng hari ng pelikulang Pilipino. Di ba? Si Senator Raffy naman, kaibigan natin. Lagi nating kakwentuhan. Susunod na lang yung mga alpha. sir, sorry, just to add na lang sa mga questions. Kailan po yung nakipaglaban kayo sa komunista with anak ko? What year was this? Ito nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami yan. What year, sir? Panahon ni Bigo, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong memoir of a teenage rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila'y naabuso.
palabas kami sa YouTube. Hindi namin magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal paglaban sa komunista. Sir, ano specifically po yung naging tulong ni Pastor sa paglaban sa komunista? Maliban dun sa pag-i-ere sir nung memoir. Marami po. Nung panahon po ng NTF LCAC, diyan po nung nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ang mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. Libo ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. So parang kumbaga, binigyan niya kayo ng platform. Napakahalaga nun. Oo, napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Sir, doon na sa... Some senators who already resigned sa Central City of New York, Senator Ivy, they're very open to say na kaibigan nila si Apollo Kibuloy. Oo naman po. Mas mabigat nga yung akin hindi lang basta kaibigan. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Ang kasi pag sinabi, kaibigan ko, kaya sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan niya, comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni Pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan natin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad nung pina-reverse niyo yung content niya was, Sir, was there any help given to you in the last election? Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako naniniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Was he campaign contributor? Ano ibig sabihin ng pera? Sir. Naku, huwag naman. Huwag. Ang bintang sa kanya, siya humihingi ng pera. Maganda yan, ha? Sabihin ko kaya, oo. So no money? Wala. Never need for your company? Wala. Pero pag mga favors like pahiram ng jet niya? Ang sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang gano'n. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Sir, gaano na katagal yung friendship niyo ni Pastor Kibuloy? Other than yung panahon ni Digo? Hindi, iba kasi yun eh. Iba yung kay Digong, iba yung kay Pastor. Meron kami sariling... Kailan? Kaya simula magkakilala ni Pastor? Matagal na, panahon pa ni GMA. Kasi kasama din si Pastor sa cluster of peace ni Pangulong GMA. Magkasama kami doon.
Ganun nakatagal ang Kilala. pagsasama namin sa adhikain, ha? Hindi sa usapin ng pananampalataya o ano, hindi sa paniniwala na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Si Senator Cynthia Open, sinabi niya kanina na sa kanyang pagkakilala kay Pastor, hindi raw niya magagawa yung mga ipinaparatang sa kanya. Do you share yung parang... Aba, pag sinabi ni Mama Bear, panghahawakan ko yun. Oo, kasi siguro mas meron din silang pagkakakilala kay Pastor. Iba sa pagkakakilala. So, Kaya napakagandang marinig yun. So malalim yung pagkaibigan nyo bilang lalaki. On some occasions, wala ko siya nababagit na yung usapang lalaki ba? Sige, ito maganda. Naku. Parang malabo naman yun sa isang Muslim at sa isang pastor. So wala Usapan ng ano. Pintuhan ba? Oo, wala. Oo, kasi wala na rin sa edad namin siguro. Siguro kung pwede niya ako mabiro ng gano'n, kung mga panahon pa siguro bago umakulong. Pero ngayon na alam niyang takot ako sa asawa ko, hindi ako mabibiro ng gano'n. Kahit na sino sa mga kaibigan ko, kakilala ko ngayon, hindi na putok yung gano'n na sino yung maganda, yung gano'n, hindi na. Sa ngayon, laging ang pinag-uusapan, paano ba yung bayan natin? Ano magagawa natin sa bayan natin? Sir, mag-chacha lang po. Bilang respeto, kay Senator Angara, ayaw ko muna talagang magkomento dyan sa Chacha. Kasi una sa lahat, alam lahat ng tao na pabor ako sa Chacha. Napaka-bias, napaka-unfair para kay Senator Angara na sa kalagitnaan ng kanyang hearing, meron ako mga side interviews na hindi siya mabibigyan ng para sa akin, kanya ngayon to Siya ngayon ang bida dito. Hayaan muna natin si Senator Angara, kung ano man ang mas maganda yung reaction niya ang hingin natin patungkol dito sa nangyari sa malaking kapulungan. Kasi malaking ano yun, malaking ano na naman yan, ma'am. Alam mo naman. Ayokong mas maganda kung si Senator Angara tapos si SP ang magandang magbigay ng pahayag dito. Tapos mula sa pahayag nila, doon ako magbibigay ng pahayag para hindi ako sumasalungat kung saan man ang direksyon nila. Sir, si Sen Ivy at si Sen Cynthia, kasama niyo po dito yung about ni Pastor Kibuloy. Silang dalawa rin po nagsasabi ayaw nila sa Chacha. Kung ngayon daw pupuntahan, no po sila. Sir, are you willing also na kausapin din sila to convince them for Chacha since yung yung advocacy? Nakausap ko na sila noong pa Baka naman isipin nila, sirang plaka ko, paulit-ulit, di ba? Naiintindihan ko ang bawat posisyon ng senador sa Chacha. Yan una pa lang, hindi naman ngayon lang, noong pa, nung panahon na tayo ang nagsasagawa ng pagdinig, open naman sila na sinasabi nilang hindi talaga sila okay dyan. At ako naman, nire-respeto ko naman yung kanilang mga posisyon. Pero siyempre, iba ito ngayon. Sa oras na to, ang humihingi nito ay ang executive. So siguro, ito na yung pinakamagandang oras para kay Senator Sani. Siya dapat ang mag-shine dito. So, bigyan natin sa kanya. Para sa akin, kung may kakausap dapat sa mga senador, dapat paunahan yan. So, hindi ako. Kasi ayaw ko mag-agaw ng ano. Hindi maganda. Sir, nabanggit na kanina tungkol doon sa kulong na naranasan mo ako. Issue ngayon yung PNP, papayagan na magdala ng light arms yung civilian. Sa inyong lately, nakita ka na rin, bumisita ka sa San Gaston sa DGC. Ano yung ibang kasamaan ng senador, ayaw nabigyan daw ng light arms yung mga civilian. Sa inyong panic, sir, saan tayo papanig dito ngayon sa issue? Napakaganda pong issue yan. Sapagkat masarap nang magbigay ng mungkahi dyan kasi nakapagbigay na ng mungkahi dyan si SP. At napakaganda nung sinabi ni SP
sabi niya, sana magkaroon ng isang hakbang na yung mga bibigyan ng PNP ng karapatan na magkaroon ng long firearm ay maging reservist. Ang gandang para sa akin. Kasi tayo naman kung ano sabihin ng PNP, naniniwala naman tayo. Dapat paniwalaan muna natin yung sinasabi nila. At ganun din naman yung sinasabi ng ibang mga senador. Siyempre, kanya-kanya, demokrasya tayo, may kanya-kanyang opinion. Pero siyempre ako, naniniwala ako sa opinion ni SP. Napakagandang opinion yun. Karapatan ng civilian yan. Karapatan nilang magkaroon ng baril. Pero siyempre, pagdating din sa long firearm, dapat sana maging reservist sila. Mag-serve sila sa gobyerno. Magkaroon sila ng proper training. Kasi alam niyo, ang problema sa bayan natin, hindi yung may lisensyadong baril. Hindi yung... Ang problema natin dito, yung mga hoods. Yung mga outlaws. Yung lisensyadong baril, may record yan. Kapag nakagawa yan ng pagkakamali, napakadali mong matrace yan, madali mong mahuli, yun ang paraan. Ang problema natin, ang pagdiskitahan natin, yung mga hindi sumusunod sa batas. Pero yung mga may LTAP, dumaan na yan sa proseso para magkabaril. Ang kailangan lang, bigyan natin ng responsibilidad. O binigyan sila ng pagkakataon na mag-ari ng mahaba. O bigyan din natin ng pagkakataon, mag-servisyo sila sa bayan. Maging reserve sila. Napakaganda ng sinabi ni SP. Okay. Salamat po.